Taong 1922, isang maliit at tahimik na komunidad sa kanayunan ng Brittany ang nabalot ng isang misteryong hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nalulutas. Isang bata ang nawala, isang pamilya ang naghanap, at isang komunidad ang nagkaisa upang ito ay makita. Ngunit sa halip na kasagutan, ang kanilang natuklasan ay mas nakakakilabot kaysa sa kanilang inaasahan. At dahil sa kasong ito, isang pangyayaring mag-iiwan ng takot at isang tanong na kahit hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ding kasagutan. Ito ang isa sa pinaka-nakakakilabot na misteryo ng pagkawala ng bata sa kasaysayan ng France. At ngayon, susubukan nating balikan ang mga pangyayari, ang mga ebidensya, at ang mga teoryang bumabalot sa misteryong iniwan ng batang si Pauline. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. April ng taong 1922. Sa isang maliit na bukirin, sa liblib na lugar ng Goes al Ludo, malapit sa bayan ng Saint Revol, sa rehiyon ng Brittany, namumuhay ng payak ang pamilya Packard. Isa lamang silang simpleng pamilyang magsasaka. Tahimik ang buhay, mabagal ang takbo ng araw, at halos magkakakilala ang lahat ng tao sa komunidad. Sa pamilyang ito, isinilang ang batang si Pauline. 2 taong gulang lamang siya, maliit at mahiyain. At madalas na nakikitang naglalaro sa paligid ng kanilang bahay, kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa mga lugar na tulad nito, normal lamang na ang mga bata ay naglalaro sa labas. Walang gaanong sasakyan, walang masyadong gulong nangyayari, at halos walang dahilan para matakot. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Isang umaga, habang abala ang mag-asawang Packard sa trabaho sa bukirin, naglalaro si Pauline kasama ang kanyang kapatid sa labas ng kanilang bahay. Ilang sandali lamang ang lumipas. Pagkatapos ay napansin ng pamilya na wala na si Pauline. Sa simula, hindi sila gaanong nag-alala. Marahil ay lumayo lamang ito ng kaunti, o baka naglalakad lamang sa paligid. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto at pagkatapos ay mga oras, hindi pa rin bumabalik ang bata. Tinanong nila ang nakatatandang kapatid, ngunit hindi din ito alam kung saan napunta si Pauline. At doon nagsimula ang isa sa pinakamisteryosong kaso ng pagkawala ng bata sa kasaysayan ng France. Agad na kumalat ang balita sa buong komunidad na si Pauline ay nawawala. Sa mga lugar na tulad ng Goes al Ludo, hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Ang mga kapitbahay ay agad na tumulong sa paghahanap
Sinaliksik nila ang bawat sulok ng lugar, ang mga bukirin, ang mga kagubatan, ang mga maliit na daanan sa pagitan ng mga sakahan, at ang mga ilog at damuhan. Ang mga taong bayan ay nagdala ng mga aso upang tumulong sa paghahanap. Ang ilan ay naglakad ng ilang kilometro sa pag-asang makita ang bata. Dahil sa kanyang edad, iniisip ng lahat na hindi siya makakalayo. 2 taong gulang lamang siya, hindi pa niya kayang maglakad ng napakalayo mag-isa. Ngunit, sa kabila ng lahat ng paghahanap, walang bakas, walang damit, walang sapatos, walang kahit anong palatandaan kung saan siya napunta. Para bang bigla na lamang siyang naglaho sa hangin. Hindi nagtagal, nakialam na rin ang mga awtoridad ng France. Ang mga pulis ay nagsimulang mag-imbestiga. Tinawag ang mga saksi, sinuri ang lugar, ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nagiging misteryoso ang pagkawala ni Pauline. Pagkalipas ng ilang linggo, isang hindi inaasahang balita ang kumalat sa ibang bahagi ng France. May isang batang babae na natagpuan sa isang bayan na ilang kilometro ang layo mula sa tahanan ng pamilya Picard. Ang bata ay naglalakad ng mag-isa at tila walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Dahil sa pagkakahawig nito sa nawawalang bata, agad na naisip ng mga awtoridad na maaaring ito si Pauline. Ang bata ay dinala pabalik sa pamilya Picard upang makilala. At isang emosyonal na sandali ang naganap nang makita ng pamilya ang bata. Pinaniwalaan nilang siya nga si Pauline. Ang kanyang kapatid ay agad siyang niyakap. Ang mga kapitbahay ay nagsabing siya nga ang batang nawawala. Sa gitna ng saya at pag-asa, tila natapos na ang misteryo at dito isinara ng mga awtoridad ang kaso. At ang lahat ay naniwala na natagpuan na ang nawawalang bata. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim pa kaysa sa inaakala ng lahat. Habang lumilipas ang mga araw, may ilang tao sa komunidad ang nagsimulang makaramdam ng kakaiba. May mga bagay na hindi tugma. Ang batang ibinalik sa pamilya ay tila iba. Napansin ng ilang kamag-anak na kakaiba ang mga kilos nito. Tahimik ito, minsan ay tulala, kakaiba ang mga kinikilos, at tila hindi niya kilala ang ilang taong malapit sa kanilang pamilya. May mga pagkakataon din na tila hindi niya kilala ang kanyang sariling kapatid, at para bang may ibang bata na nasa katawan ni Pauline. Ngunit, sa kabila ng mga pagdududa, pinili ng pamilya na maniwala. Pagkatapos ng lahat ng sakit at paghahanap, gusto nilang paniwalaan na ang kanilang anak ay nakabalik na. Ngunit, makalipas lamang ang ilang linggo, isang nakakagimbal na bagay ang matutuklasan na gagambala sa kanilang buhay. Noong buwan ng May sa parehas na taon, isang magsasaka ang naglalakad sa bukirin na malapit sa bahay ng pamilya Picard. Habang siya ay nagtatrabaho sa lupa, may napansin siyang kakaiba. Isang bagay sa damuhan. At nang siya ay lumapit, natuklasan niya ang isang bagay na magpapayanig sa buong komunidad. Mga piraso ng katawan ng isang bata, at hindi na ito makilala dahil sa katagalan. Ngunit may isang mahalagang detalye ang natagpuan sa lugar. Isang piraso ng damit, at ang damit na iyon ay kinilala ng pamilyang Picard. Ito ay pag-aari ni Pauline. Agad na dumating ang mga awtoridad sa lugar. Sinuri ang katawan, pinag-aralan ang mga ebidensya. At ang kanilang konklusyon ay nagdulot ng matinding takot sa buong komunidad. Ang katawan na natagpuan ay malamang na ang tunay na katawan ni Pauline.
At kung totoo ito, may isang nakakatakot na tanong na kailangang sagutin. Kung ang katawan ay si Pauline, sino ang batang naninirahan sa bahay ng pamilyang Packard? Ang misteryo ay biglang naging mas komplikado at mas nakakatakot. Sinubukan ng mga awtoridad na alamin kung sino ang batang ibinalik sa pamilya. Ngunit sa panahon na iyon, limitado pa lang ang mga kagamitan upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng isang tao. Lumabas sa investigasyon na ang bata ay maaaring isang ibang nawawalang bata mula sa ibang bahagi ng France. Ngunit bakit ang lahat ng kapitbahay at malalapit sa pamilyang Packard ay tinukoy ang batang ito na si Pauline? Ang batang iyon ay naging usap-usapan at naging isang malaking misteryo. Walang pamilya na naghanap, walang dokumento na nagpatunay kung saan siya nanggaling. Sa paglipas ng mga taon, maraming teorya ang lumitaw tungkol sa nangyari kay Pauline. May ilang naniniwala na siya ay biktima ng isang krimen. Marahil ay may isang tao sa komunidad na may kinalaman sa kanyang pagkamatay. May iba namang nagsasabing maaaring ito ay isang aksidente. Baka siya ay pumanaw sa hindi sinasadyang paraan at may taong nagtangkang itago ang kanyang katawan upang maiwasan ang parusa. Mayroon ding mga teorya na ang batang ibinalik sa pamilya ay isa ring nawawalang bata mula sa ibang kaso. Isang batang napadpad lamang sa maling lugar at dahil sa desperasyon ng isang pamilya, tinanggap siya bilang kanilang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng teoryang ito, walang sino man ang napatunayang responsable sa pagpanaw ni Pauline. Hanggang sa kasalukuyan, mahigit isang siglo na ang lumipas mula noong 1922. Ngunit ang kaso ni Pauline ay nananatiling isa sa pinaka-nakakakilabot na misteryo ng France. Natagpuan ang kanyang katawan malapit lamang sa kanilang bahay, sa kabila ng malawakang paghahanap ng buong komunidad. Hindi rin kailanman nalaman kung paano siya pumanaw at kung sino ang may kagagawa nito. Ngunit higit sa lahat, may isang tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring sagot. Ang tanong na nagpatigil sa maraming investigador at ang tanong na bumabalot sa kwentong ito ng takot at misteryo. Kung ang katawan na natagpuan ay totoong si Pauline, sino ang batang ibinalik sa kanyang pamilya? Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.